So ayun po sir, nang gagawin natin ay submit lang po yung cash in. Ayan. After po makapag-cash in sir, punta na po tayo ng sales receipt. Diyan na po tayo makakapag-perform ng sales transaction. Ayan. So depende sir sa setup po ng restaurant nila kung may table system or pay as you order gaya sa Jollibee, pwede natin siyang i-enable or i-disable po yung ating table system. Pay as order. Pay as order kami. Ayan, so pwede, pag sa actual po natin sir, na pwede natin siyang tanggalin po yung mga table system po na yan. Ang next screen po agad na makikita ni cashier, ito pong ating menu po or menu natin. Then kapag meron na po tayo mga customer na bibili po, no, i-click niya lang po yung category na hinahanap ni customer, like let's say sa mga food. Click natin yung food, then click lang po yung carbonara po na item kung yun yung binili ni customer. And then change lang po yung quantity kung kinakailangan, then add to order lang po. Then mag-a-appear na po siya sa screen. Then select po tayo ng ibang items like Coke, dalawang quantity lang din. Paano pa nagkamali siya ng punch? Paano pa nagkamay ng punch? Ayan, kapag nagkamali po ng punch, i-click lang po itong X po na button. Then i-input lang po yung password po na void. Depende po sa magiging password nila, pero i-input lang po yung void po, madedelete na po siya. So i-check ko lang po if gagana po yung void po dito, no. Ayan, na-delete po siya. Yung Kapag ano, nagkamali po. sinong nare-recommend mo may access ng void? Ibang Ang pag-void- tao bukod sa cashier or same lang? Ano po sir pag ganito kasi sir na nasa cashiering transaction pa lang, hindi pa naman talaga naluto yung pagkain, pwede naman sir si cashier muna. Pero depende pa rin sir sa setup ng business nila, ng restaurant nila. Kapag naluto na kasi, we recommend po na mag-a-add tayo ng accounts po ng supervisor or manager or accounts po nila if lagi po kayo nasa store. Manghihingi po siya ng password po ni admin para makapag-void po. Iyan po yung in-input ko po na password. Ayan. So, depende po yan sa magiging password po nila later on. Kung admin or void or admin 123 yung password po nila, pwede naman po. Question pala, ano ba, yung bawat cashier namin may sarili-sarili siyang account? Yes po, sir. Cashier 1, cashier 2, admin, lahat Yung po, sa sir. password, di ba, papindot nga nung X, kunwari i-void mo yung Coke. Sige, So, sir. kunwari yung password na yan, kanya-kanyang password si cashier. Ano po, sir, ang makakapag-void lang po, sir, yung accounts lang po ng manager po, sir, or ng admin. So, kung kapag account po ni cashier, sir, yung ginamit natin, regardless kung sinong cashier na account, hindi po sila makakapag-void, sir, sa ano po, sa mga orders po. Kasi ang ano namin, parang magiging Yes, sir. manager namin sa store, yung cashier. So, if ever. Kasi small restaurant. Kasi small lang restaurant naman lang kami. siya. Siya pa. Okay. Okay. Pwede naman po kung si staff lang naman po. Anyway, kapag nagkulang naman po yung sa inventory po nila later on, Pa rin naman, di ba? matatrack po siya, ma'am. Meron pa rin pong liability po yung staff po natin kapag later on na track natin or na figure out natin na nagkulang po yung ingredients or nagkulang yung mga pagkain, ganyan. Nakikita naman po siya. So kahit mag-void po. Yes, sir. Sir, kunwari gumawa ng job order dyan, no? Siya yung nag-punch. Malalaman kung sinong cashier yung nag-punch. Sa job order po, sir, hindi po. Pero sa resibo po, sir, nakikita po siya. Sa actual po natin na resibo po, pag nag-print out po siya. Kung sinong cashier po yung nag-punch. Kunwari kami, remote. Wala kami doon sa store. Dapat hindi na namin makikita yon. Kunwari wala yung resibo. Sa pagpa-punch, sir, ng order, sir, no? Tama po ba? Oo, kunwari, nag-punch ng, or yung customer number 2. Gusto ko makita Okay. kung nag-punch. Wala ako sa store. Hindi ko siya makikita online, ganun. Or hindi siya matatrack. Yung ating POS po kasi itself is offline po siya. So ang the way lang na pwede natin siyang matrack po online is via remote control po like TeamViewer or AnyDesk. Regarding po dyan, sir, sa pagtatrack po ng print job orders po kung sino po yung nag-punch ng order itself, i-double check ko po, sir, sa printed receipt po namin, sir. Then bigyan po namin sila ng copy po, ng picture po. Yung sample po na print job orders po. Pero hindi namin ma-check. Sa online itself, ma'am. Ano po, ma'am? Hindi na ma-check. Talagang sa resibo lang makikita. Yes, ma'am. Since offline po yung ating POS po, sa mismong resibo lang po. Ang advantage naman nito, ma'am, wala po siyang monthly fee po gaya po sa iba pong cloud-based po na mga POS system. Usually po ang cloud-based sa kanila mga 1.5 or 2.5 po per month. Depende po sa magiging plan nila. Question. Sa atin po, one-time payment. Yes, sir. Kunwari,
wala kami dun sa store, no? Yes po. Tapos gusto kong i-track kung magkano na yung benta as of 12 o'clock or parang running benta nung araw na yon. Magagawa Yes ko siya po. or Ang mangyayari sir, kung wala po kayo sa store sir, need nyo pong remote control sir yung POS po. Yung mga TeamViewer po or AnyDesk po na app, i-remote control nyo lang po sir using your phone or laptop sir kahit nasa bahay lang kayo sir. And then galawin nyo lang po sir yung mismong POS sir since remote control po siya. Pwede nyo po siyang ma-quick check sa homepage. Pwede rin po sa sales reports po natin sa dashboard or sa items report if gusto nating ma-check na kung anong items na yung mga nabenta for the day. Let's say yan. Let's say hanggang ganyan po. Item list, nakikita na po natin siya kung anong items po yung nabenta po sa sa POS po natin. Okay. Refresh ko lang. Ay, ito po yung sample po niya. Na makikita po natin kung anong items po yung mga nabenta. Ilang cheeseburger, food category siya, ilang cheese fries, etc. po. Pati yung total po niya so far, for this period po, nakikita natin siya. Kung calendar, isang date lang or for this whole week, pwede naman po siyang makita po. Ayan. Tapos So, may question ako, sir. Sige, sir. Pag ganyan, kunwari, dalawang shift kami, no? Yes po. Pag ba nag-out yung first shift, parang magkakakuha kami ng report na nag-out na siya. Kumbaga magkano yung benta until umalis siya para may Z-report na rin ba yun? Tapos after niya mag-Z-report, mag-time out, magka-clock in naman sa system ngayon yung second shift. Tapos pagka nag-end naman yung shift, yung kumbaga magsasara na talaga, may another Z-report. Kumbaga parang dalawang report sa isang araw kasi dalawang shift o hindi ganon. Sa reporting natin, sir, pwede naman po siyang ma-separate po if sinong staff po yung i-check po natin. Since meron po tayong export po na system. Sa actual natin na system, sir, no, pag kiniklik natin yung export, makikita po natin, sir, kung magkano po yung sales po ng mga per staff po natin. Tsaka yung mga per date po nila na na mga sales po. Pwede naman po, sir, kung per staff po, sir, sa export button po natin, sir. Hindi lang po siya available right na po sa po natin sa demo po kasi wala po siya pinaka-data niya. Pero meron po tayong sa export po na kung gusto nating per cashier po, pwede naman po siya. Pati po sa sales report din po. Sige sir. Tapos sir? Pag ba ganyan, nagko-compute siya automatic ng short tsaka excess. Kunwari, di ba, nag-out na si first shift. Nagko-compute ba siya ng excess or short nung nag-out na siya? Tapos bago i-turn over kay second shift, may ganun ba? Wala. Yes sir, nakikita naman po siya sir sa atin pong kumbaga end of day po ni cashier, nakikita naman siya sir if na short. Especially sir no kung sa second cashier naman sir, ang pinipindot po kasi sir ni second cashier po, if sa second cashier po no sa end of day po natin, i-input niya po sir kung ilan yung 2,000 na nasa kaha, ilan po yung 500, etc. etc. And then ipiprint po ni system magkano siya lahat. Dapat nakapag-remit siya ng let's say 9272.5 kasi kapag hindi siya nakapag-remit ng 9272.5 po, po siya, mas-short po siya. Kumbaga surprise po, hindi po malalaman ni cashier kung magkano ba talaga yung sales. Ang bibilangin niya lang po kung magkano po yung pera sa kaha. Kumbaga surprise po siya, sir. Hindi, pero Pwede dun naman. may report ba kaming makukuha na excess or short siya? May ganun ba? Yes, sir. Pag kinilik po sir yung submit cash end of day po sir, magpiprint po siya sir na kung na-short po ba siya or hindi po. Para ma-visualize ko lang. Ano itsura? Sige sir. Kukuha lang ako sir ng sample po na photo sir wala kasi akong printer po right now sa laptop ko sir. Sige, Kukuha lang din po ako sir ng sample po na picture po niya. I-note ko lang po. Okay. Tapos nag-i-email naman po, pagka-submit niyan. Pagka-print ng receipt, may email pa ba kami marireceive or wala? Yung sa atin pong POS, ma'am, since offline po siya, ma'am, wala po, ma'am eh. Bali, ang gagawin po, ma'am, ang alternative natin dyan, ma'am, pipicturean po ni cashier, then either isi-send po sa messenger or i-email po nila yung pinaka-photo po. Since offline po yung ating POS po. Okay. Naka-store po siya sa local, ma'am, sa mismong system po itself. Sa store po yung kanyang data po, ma'am. Kumbaga, sir, Yes. kailangan lahat din sa amin picturean or kailangan, picturean or
mag AnyDesk kami or TeamViewer para Mm. kumbaga wala siyang automatic na kapag kapindot niya nung okay dyan sa denomination, wala siyang para ma-receive kami automatic na email. Ganun wala. Wala po sir, since offline po yung ano po, yung atin pong POS sir. Kapag Sige. gusto po kasi nila sir na may ganun po sir, kadalasan po sir no, cloud-based na po siya ng mga POS, which is currently po hindi sila available sa amin. Yung automatic po siya mag-email. Meron po siyang advantages po, like makikita po natin agad yung mga reports every time na may transaction po. Yun lang po ang biggest disadvantage just na lang po is required po siya ng internet all the times. At saka meron po siyang monthly fee po. Yun naman po yung mga disadvantages naman po niya. Ito naman po sa atin po since offline po siya, wala po siyang monthly fee po. Pero meron po tayong alternative na pwede po siyang ma-remote control po kahit nasa bahay lang kayo. Makikita niyo po yung mga sales po. Yun po wala po siyang monthly fee po. Okay. Okay. Ayan, so proceed po tayo sir no sa pagpa-process po ng sales transaction po natin sa sales receipt po. So let's say yun na nga po yung repeat tayo ng orders po no, ayan. So kimchi, quantity tsaka add to order lang. Cheese fries, ayan. Then click lang po yung pay kapag magbabayad na po si customer. And then select lang po tayo ng cash or later on pwede po tayong mag-add ng GCash payments or bank transfer, etc. Click yung cash. Let's say nagbayad si customer ng 8,000, i-input lang po sa keyboard 8,000, then add payment lang po natin. And then automatic na pong magko-compute yung kanyang sukli. Complete sale lang po natin. Ayan. Then mag-open na rin po yung cash drawer kapag na-print na po natin yung resibo. So print sales lang po, magpe-print na po siya ng kanyang resibo po niya. And then para ma-process natin yung next transaction, click lang po yung new sales. Repeat the Kapag same may bago na process. customer. Ano po sir? Kapag may bagong customer, new sales na yung i-click. Yes sir, kahit naman po wala na pong customer pala nakapila, click lang po pa rin po yung new sales sir para naka-standby po siya sir sa sa cashiering screen. Kumbaga nakikita po ni cashier palagi yung cashiering screen po. Ayan. So ganun lang po kadali mag-process po ng sales transaction natin. May question Then, ako. sige Kanina, sir. sabi mo, pwede natin i-add yung cash, tsaka GCash, mga Maya, ganun-ganon, Yes di ba? po. Pag ba sa report na yung hinihingi ko sa'yo, yung pipicturean mo na lang, naka-separate din ba yun doon? Yes sir, naka-separate. Cash payment, magkano yung GCash payment, magkano yung Maya payment, may ganon siya na feature. Yes po sir. Sa atin pong exported po sir na report po sir, makikita po natin magkano po yung separation ng cash payment, GCash payment po, Maya, bank transfer po. Para hindi po tayo mahirapan po na mag-check po ng mga financial reports po natin po later on po. Okay, sige. Wait lang po. Then, kapag nire-record nyo po ba sir yung ano po? Nire-record nyo po ba sir yung inventory po ng, kumbaga yung pinaka-ingredients or kahit hindi na po? Ano po ba yung Nire-record preferred? kami kasi parang mga instant noodles siya eh. Parang, isipin mo yung pancit canton. So, syempre, natuto ka ng pancit canton, dapat nababawasan yun. Kumbaga, automatic ng, pag kunwari, nagpunch siya ng pancit canton, automatic na mababawas sa system, dapat. Copy, sir. Copy po. So, meron po tayong dalawang types ng pag-i-inventory po, no? Pwede po yun yung first method po. Let's say, isang bulalo po, ganyan. Kapag nakabenta po siya ng isang unit po ng bulalo, yung buong bulalo po na unit yung mababawasan. While yung pangalawa naman po, if gusto po nila, meron din po tayo yung naka-ingredients po siya na system. Bale, bibilangin po ni system kung ilang sibuyas, bawang, kamatis, or sabaw, o yung chicken man yung nasa isang bulalo or burger, or sa pancit canton, sir, let's say isang cup ng noodles, isang powder ng ganyan, tsaka isang toyo mansi, ganyan, pwede niya pong bilangin, sir, na kapag nakabenta tayo ng isang pancit canton, automatic po niyang binabawasan yung mga ingredients po niya, sir, ma'am. Pwede naman po siya na ganun. So yun po yung sa food list po natin, magke-create po muna tayo ng mga items po na pinaka-binibenta po natin, like yung mga carbonara po. Now, if gusto po nating ma-record po yung yung pinaka-ingredients po niya, yung automatic siyang mababawasan, pupunta po tayo ng inventory list po. Magke-create po tayo ng iba't ibang inventory po ng carbonara natin or ng pancit canton po. Then pwede i-click lang naman po yung add item,
Then i-input lang po yung ingredients po niya. Kung kamatis, bawang ba siya or patty or buns, ganyan. So kapag isang burger, automatic po siyang mababawasan ng 2 buns, let's say isang patty, isang sibuyas bawang, tsaka pickles po. So sa food list po natin, pwede natin siyang set upan. Let's say ito pong carbonara nga po. Pwede nating i-click po yung kanyang item kits para ma-set up natin or ma-connect po natin kung ano po yung kanyang mga ingredients po. Let's say ilang pirasong bawang, lagyan natin ng 2 grams ng bawang, add natin. Kapag po nakabenta tayo ng isang carbonara, automatic po siyang mababawasan ng 2 bawang po sa inventory natin or sa ingredients po natin. Automatic po siyang mababawasan. So yun po yung way natin para matrack po natin yung pinaka-ingredients po ng mga food items po natin. So, para hindi na tayo magtataka na bakit naubos yung mga sibuyas bawang tsaka yung mga patty. Wala naman tayong sales. So yan sir, ma'am, nakikita po natin siya sa pinaka-POS natin kung ano po yung mga nabebenta. Bakit naubos yung sibuyas bawang natin. So ayan po yun siya. Pwede naman po siyang ipag-connect po sa carbonara. Kailangan niya ng 2 grams ng bawang. Tapos kailangan niya rin ng, let's say, ng cheddar cheese na 2 piraso rin. So ayan na po yun siya. Ayan na po yung pinaka-ingredients po niya. Then every time na may sales, mababawasan na po siya. Okay. Then meron din po tayo no, yung sa mga reports po natin. Yun po yung pinakita ko kanina na if gusto nating makita po kung ano yung items na nabenta, generate lang po natin. Ayan po. Kung naka-per category, makikita po natin lahat ng snacks, food, sandwiches, or kung gusto natin na specific item, select lang po yung item list and then generate lang po. Makikita na natin ilang cheeseburger, etc. Pati po, meron din tayo yung sa X-Reading if we want to check po yung mga sales po per day. Let's say for naka 7 yata yung calendar niya ngayon. Yan 7. So generate po natin. Makikita po natin yung mga sample sales po niya. Kung magkano na po siya so far. So same thing din po kung weekly or monthly report, pwede po tayo makapili ng date for let's say for this week or for this month. Since flexible naman po yung kanyang date selection po. So yan po yung ating sample po ng mga reports po. Then if nakalagay din po sila like sa mga SM or malls, if meron po silang branch po doon or maglalagay sila in the future, meron din po tayong mga SM po ng mga reports po. Then sa food list po, yun po yung pinakita ko kanina na mga mag-a-add po tayo ng menu natin. While yung sa category list naman, if magke-create po tayo ng mga categories like noodles or mga Korean foods, mga salad or sandwiches, i-input lang po sa kanyang category name kung ano po yung kanyang category po niya. Ayan. Then subcategory rin if kailangan. Then sa expense naman po, if meron tayong mga expenses, pwede natin siyang ma-record sa POS. For example, pangbayad sa bills or pasweldo or sa mga pambili ng ingredients, pwede po siyang ma-add po natin. Add nyo lang natin, then reference number if meron, then yung description niya kung para sa water bill ba siya, then kung anong category po niya, tsaka yung amount. Then click save lang po natin. So ganyan po yung pag-record ng ating mga expenses. Then sa inventory list naman po, yan naman yung ating mga ingredients po na pinakita ko kanina. At saka yung kanyang mga category. Kung if meron mang category po yung mga ingredients natin like mga ingredients na pang sibuyas bawang, mga ganyan, or mga powder ingredients, etc. Pwede rin po tayong mag-add ng supplier like mga supplier 1, supplier 2. Click lang po yung add new. Tapos input lang po yung kanilang name, address, phone number, etc. Kumbaga recording purposes lang po siya. At pwede rin po siyang magamit kapag nag-purchase order po tayo later on ng mga ingredients po natin. Then sa item checker naman po, usually useful po siya sa sa mga grocery or mga pharmacy na need po ng kumbaga yung pinaka-cost niya or kanyang pwede rin po sa restaurant po like mga cost, kung anong category siya. At saka ilan po yung kanyang store quantity po. Nakikita natin siya po. And then we also have din po yung item serial if kailangan natin ng mga serial number. Ayan, pwede naman po. Sa purchase order naman po, dyan naman tayo magke-create ng mga PO natin or purchase order if magre-restock po tayo ng mga food items or ng mga ingredients po natin. So add nyo lang po natin, gawa tayo ng sample reference number,
Then yung date po niya na naka-7 po. So add nyo natin. Then i-search lang po natin if sinong supplier. Let's say si sample supplier. And then hahanapin na po natin kung ano po yung mga items na nirestock natin. Like ilang patty yung nirestock natin. Let's say 100. Ayan. And then kung tapos na po yung mga nirestock natin, si patty na 100 pieces po yung ating in-add, click lang po yung add items po. Then kapag i-receive na po natin, click lang po natin yung receive items po. Then i-input natin kung ilan po yung na-receive po natin. Let's say 124 times mo sa 100 yung na-receive natin. Click lang po yung ayan. So, wait lang po 124 multiplied by 100. Okay. 100 times 124. Ayan, so naka-receive po tayo ng 100 pieces po na inventory po natin ng patty po. Then pag meron na po tayong sales ng mga burger, automatic na po yun siyang mababawasan sa atin pong inventory list po. Okay. Yung then last few po natin, no, if ayun po, yun na po yung stock purchase order natin. Then sa inventory reports din po, let's say gusto nating ma-check po ma'am yung mga items po na generate po natin, no. Yan po yung mga items po na nabenta o nabawasan po. So matatrack natin ma'am kung ano po yung mga ingredients po natin na nabawasan. Then yung last po natin which is yung settings. Settings lang po yan siya ng POS po. Pwede tayo mag-export dyan ng iba't ibang klaseng reports into Excel po. Pwede po siya. Then yung mga discount settings, mag-a-add tayo ng mga customer list, pati yung backup po niya. Yan po. So yun po yung ating highlights po ng ating POS system. Meron po ba silang question? Ma'am, sir? Yeah, question lang. Dun sa Yes, time in, ma'am. time out ng staff, meron din ba siyang nire-record dito? Sa atin pong, yung time in, time out itself, ma'am, na kumbaga separate po na system or naka-built-in sa POS, ma'am. Ito, ma'am, meron po siya naka-built-in, ma'am, since sa kanya pong, ito po yung sample niya, ma'am, no, yung kanya pong cash in time. Kumbaga nagbe-base po siya, ma'am, sa kinash in time po niya, ma'am. Let's say ganyan po, ang kanyang shift ay 7 AM, nag-cash in po siya ng 6:56. So yan po yung pinaka-attendance po niya, ma'am, for the day. Yung sa POS itself, ma'am, na separate po na kumbaga attendance talaga, ma'am, na log in, log out, break time. Currently, ma'am, wala po siyang ganun, ma'am. Dinedevelop pa po yung amin pong kumbaga attendance system. Yun So, po. ito talaga pang cashier lang, itong time Opo, ma'am, pang-cashier lang po talaga siya, ma'am. Yung dinedevelop po namin na system, ma'am, kumbaga mini payroll po siya na system. Ang ginagawa po nun, ma'am, i-record na po yung login, log out, break time po, tsaka yung pagpumasok na siya ulit sa after breakout, or kapag nag-absent po siya, ma'am, automatic niya pong kinocompute magkano yung kanyang pinakasweldo at the end of the month. O kaya naman kung bi-weekly or every week yung kanilang sweldo, kinocompute po siya automatically ni system po. So yun po yung dina-develop po namin this year po na app. In a few months, ma'am, magiging available po siya, ma'am. Yung ganun pong mini ano natin, ma'am, attendance system po or payroll din po. Makakompute niya po yung daily rate niya, ma'am. Ayan. Okay, may questions. Or,